Ay naku, eto na. Sumasagot na ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon ano, 'di ba Katiting Official TV, 2.0. Sumasagot na. Palaban na ang Pangulong Bongbong Marcos mga bossing, 'no? Yung dati medyo naiinis tayo, talaga 'tong si Pangulong Bongbong Marcos hinahayaan lang siyang gano'n. Ngayon hindi na po, sumasagot na. Nirerekta na po sila. Rektang sinasabi, pinabili ng suka, ang tropang Ratbo. Eto, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos yung pahayag ng ating dating pangulo noong February 13, 2025. Sabi niya, ngayon marami kasi sila. Ayan, no? Ano ang dapat gawin natin? Biruin mo, no? Proclamation rally o rally para do sa ipangampanya yung kanilang mga senador tapos maririnig mo dito kay dating pangulo. Patayin natin yung mga senador para manalo tayo. Pasabugin natin yung mga yung mga yan para pumasok tayo. Ngayon daw po, marami kasi sila. Ano ang dapat nating gawin? O ano ang dapat ang gawin natin? Di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Diyos ko po, Lord. Lagi na lang bang biruan? Lagi na lang bang lagi na lang joke only? Oh. Kaya ho yung mga kandidato nila, mga boss, hindi po makaungos-ungos, hindi po lagpas man lang o makapasok man lang kahit top 15 na lang. Lahat yung mga kandidato nila, sa pangunguna nila Vic Rodriguez, sa pangunguna nila Buloyski o si Jimmy Bondoc, lahat to plus 20 ang spot nila, plus 20 yung kanilang lugar. Hindi kaya ng mga vlogger na maipasok si Buloyski, no? Oh. Dahil po naaagawan ng oras para ipaliwanag yung kanilang mga plataporma. Imbis na plataporma de gobyerno yung maririnig sa kanila, hindi ito. Mas madaming oras sa mga ganito pa-joke-joke, pasabugin natin sila, patayin natin sila. No? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, patayan, murahan, yung mga naririnig natin sa kanila. Siguro akala nila, naging effective to noong 2016 magiging epektibo din ito sa 2025. Sorry. Siguro ang nakikita ko dito sa mga ito, mga boss, napapaligiran ho kasi sila ng mga supporter nila, no? Pagka ikaw, napapaligiran ka ng mga supporter mo o ng mga naniniwala sa iyo, bulag ka nang makita yung mga nasa labas, no? Kasi dito pa lang, uy, ang dami natin. Kada sang kalumingon, supporter ko, supporter ko, supporter ko. Oh, malakas pala talaga ako kahit saan, kahit kaliwa, kanan, harap, likod, supporter ko. Hindi nila alam, yung labas nun, mas madaming may ayaw sa kanila. Kaya ang lagi nilang nasasabi, malakas sila. Ano po? Tuloy natin. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat ang gawin natin? Di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. No? Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, putik na yan, dami. Pasok na tayong lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi. Yang hindi naman lahat, pero talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Pero nyo yan, mga kababayan. Pumunta ako dito sa rally na to para marinig ko yung mga plataforma de gobyerno kung ano yung mga magiging solusyon nitong mga senador ni Duterte. Tapos ganito maririnig mo, putik, pasasabugin. Kung ikaw pa naman, DDS ka, madali kang mapaniwala. Di yun na yung mga narinig mo. Pasabugin, patayin. Di ba ngayon, sabi ko nga sa inyo, sumasagot na ang Pangulong Marcos ngayon Sabi niya dito, narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa. Siguro, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talagang sa bagay.
Ganyan na lang talaga maaano mo diyan mga boss, eh. Ano, maiisip mo. At doon sa sinabi ng ating dating pangulo na madami kasi sila, eh. O sige, tutal, eh, nasa 27 si Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc gano'n din, o si Buloyski na aking best friend gano'n din. No, iisa lang yata ang makakapasok sa ano ko, sa senador ko. Pumatay na lang tayo. Oh, 'di ho ba? Sabi dito, mahirap naman sabagay mahirap naman yung ibang tao ang iniisip lang nila, oh, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Which is totoo ho, mga kababayan. Sa panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, ang nakita po natin at narinig natin, puro patayan ho, no? Puro murahan ho. Solusyon, o patayin na lang natin yan. Papatayin kita. O ganito ang mangyayari sa iyo. Puro gano'n na lang ho, mga bossing. Hindi naman po naging epektibo. Hindi naman po nakatulong sa bayan natin. Napagtawanan tayo ng ibang bansa dahil diyan sa mga ganyang pahayag ng dating Pangulo. Pati tayong mga Pilipino, eh nasabihan na sira na ba mga tuktok ng mga Pilipino? Ganito yung hinahangaan nilang dating Pangulo o ganito yung hinahangaan nilang Pangulo. O, di ba? Na ngayon ho, mga bossing, disente, maayos. Ano po? Kaya naman, miski po yung mga taga Davao, ang nagiging sagot ay eto na po. No? Delegates. Diyan si dating Pangulong Duterte. Delegates yung kandidatura niya sa pagka-senador, sa pagka-mayor ho. Bakit mga bossing? Kung ganyan karami ang sumusuporta sa kanila, ibig sabihin, pinapakinggan ang panawagan ng ating Pangulo. Isang sabi lang, ang pambato po namin dito sa Davao ay si Nograles. Malamang po yung dating Pangulo matalo din sa pagka-mayor sa Davao. Di ho ba, mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna tayo. Nakita nyo, tinawagan na ako. No, may mga susunod akong appointment. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. 1,700 viewers. Huwag nyo kalimutan na mag-like. Ay, saglit lang. Meron pala tayong paano dito, pa-survey. Digong, tinatabla na ba ng mga supporter? Kulang pala, letter R. Sabi nung 88%, oo, di na sila sumasama sa rally. Sabi ng 88% yun, sabi nung mga 12% lang, hindi, malakas pa rin sila. Diyan pa lang sa survey, hindi nyo na maipanalo na malakas ang DDS eh. Kung ano-ano pa sinasabi nyo. Maraming salamat and God bless po sa ating